Mga idol at kabayan, ako, mouthpiece ng China. Sinabing nagmamagandang loob sila sa Pilipinas at nagiging mapagpasensya, kaya't hindi nila tinatanggal hanggang sa ngayon ang warship ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kapag ipinagpatuloy raw ng Pilipinas ang pagiging agresibo nito at provokasyon, tatanggalin daw nila ng China ang barko ng Pilipinas sa nasabing lugar. The Philippines intentionally grounded an old warship on Renai Reef in an attempt to create a new fait accompli and forcibly change the status quo. This was a rogue act, taking advantage of others' unfavorable situation. Afterwards, the Philippines repeatedly promised to tow away the warship, but refused to fulfill the promise. China did not directly tow away the grounded warship, demonstrating China's goodwill and patience. If the Philippines continues to escalate the provocations, I believe it cannot be ruled out that China will directly tow away the warship one day and remove this name. Kakapasok lang na balita, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na kapag hinatak ng China ang BRP Sierra Madre o persahang alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ipaglalaban ito ng sandatahang lakas ng Pilipinas, maliwanag, klaro at malakas ang mensahe ng ating Armed Forces of the Philippines. Nanda tayo sa anumang mga mali at marahas na hakbang na gagawin ng China sa kasalukuyang aktibo pa ring barko ng Philippine Navy, ang BRP Sierra Madre LS-57 na sakayang hindi bababa sa 20 mga tropa ng gobyerno. Kaya kung akala ng China na basta-basta na lang bibigay ang Pilipinas sa Ayungin Shoal sa kanilang mga pangbubuli at pang-aapi, nagkakamali sila dahil ang mandato ng Pangulong Marcos Jr. wala ni isang pulgada ng teritoryo ng Pilipinas ang isusuko nito sa anumang dayuhang bansa. I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Pagkakataon po ba na ang barko ng Pilipinas after Second World War, barko ng Philippine Navy ay hinatak ng banyagang barko? None. Anong marching order? Just in case na gawin nila yun, Colonel? Of course, we will resist. Iginiit naman ni Philippine Coast Guard J. Tarella, pagdating sa issue sa West Philippine Sea, dapat magkaisa tayong mga Pilipino. Huwag nating hayaan na tayo mismo ay maggamit ng China. Dahil ang yaman natin sa West Philippine Sea ay yaman nating mga Pilipino. I am appealing now, kaya I call for unity for the Filipino people. Regardless who you supported sa nakaraang eleksyon, whether you are pro-Duterte, whether you are pro-administration of the Bongbong Marcos, or whether you supported the Liberal Party, ang laban natin sa West Philippine Sea ay laban ng bawat Pilipino. Lahat ng nangyayari sa West Philippine Sea, we have been very transparent. Hindi lang to para sa international community to support us, but for everybody to be aware na itong West Philippine Sea, ang yaman nito ay para sa Pilipino. You may be talking about, number one, our BRP Sierra Madre at the Ayungin Shoal. The President has already stated his position that we will never abandon Ayungin Shoal. And with that, we expect that BRP Sierra Madre will remain there. And since there are troops that are manning this commissioned vessel of the Philippine Navy, it is the responsibility of the Armed Forces of the Philippines, and the AFP leadership is very much concerned on the well-being of our people there. Therefore, expect that there will be rotation and reprovisioning missions to make sure that the basic needs of our people there are attended. Pagkakataon po ba na ang barko ng Pilipinas after Second World War, barko ng Philippine Navy ay hinatak ng banyagang barko? None. Anong marching order? Just in case na gawin nila yun, Colonel? Ano ang marching order? Just in case na hinatak nila yun? Of course, we will resist. Well, yung situation na hahatakin daw yung Sierra Madre, isa yan talaga dun sa mga situation na matagal na rin nako-contemplate. So meron yan sigurado mga rules of engagement nga covered na yan,
sabi nga ni Colonel, yung basically resist, no? How they will resist is based on the rules of engagement. Okay. Pero for sure, kung hahatakin nga yan, no, ibig sabihin, you have a foreign vessel, no, attempting to force a Philippine vessel to do something that it does not want to do. So it is basically an attempt to exercise an act of coercion. Okay. So that's why it is a hostile act. Now, yung response to a hostile act, no, again, depends on the rules of engagement. No? Yan. So it's not automatic high level na ano yan, no? Meron ding mga standards yung mga responses, no? Yung tinatawag nating proportionality, no? At saka reasonability. Nagsabi nun na mayroong talagang authority. Ipatol, baka mamaya usapang ano na naman yan, maboboteng usapan lang yan siguro ng Chinese, ano. So it's a China lie. Definitely it's a lie. It's gaslighting na tinatawag, no? Mapapansin nyo, madalas ngayon nangyayari yan, yung pinapaduda ka sa sarili mong posisyon, no, by saying things, no, nagbibigay sila ng or nag-inject sila ng mga sinasabi nilang nangyari pero hindi mo alam kung totoo o hindi. Kaya nagdududa ka tuloy sa sarili mong posisyon. Unfortunately, dito sa mga peddler kasi ng fake news, no, those people na naging mouthpiece na ng Chinese government to spread the lies, sila yung talagang active sa social media. Sila yung nag-share ng kung ano sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. And unfortunately, yung general public, no, na karaniwang tao lang talaga, minsan nasisway pa nila kasi itong mga fake news peddlers na to, sila talaga yung agresibo na gumagawa ng column sa dyaryo, gumagawa ng pinag-uubusan pa ng panahon ng pag-i-edit ng videos and photos na nilalabas ng Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines to discredit etong transparency initiative natin sa publiko. So, I am appealing now, no? Kaya I call for unity for the Filipino people. Regardless who you supported sa nakaraang eleksyon, whether you are pro-Duterte, whether you are pro-administration of the Bongbong Marcos, or whether you supported the Liberal Party, ang laban natin sa West Philippine Sea ay laban ng bawat Pilipino. Hindi to laban ng Coast Guard, hindi to laban ng Armed Forces of the Philippines. Ang ginagawa natin sa West Philippine Sea ay siguraduhin natin na magkaroon ng tamang awareness sa bawat Pilipino. Kung patuloy nating hahayaan ang mga fake news peddlers na to na nagiging mouthpiece ng Chinese government, maraming Pilipino na makukonfuse kung ano talaga nangyayari sa West Philippine Sea. It will deviate from the objective of this national government na maglahad ng totoong storya, na magkaroon ng social awareness ang bawat Pilipino at malaman natin kung ano nangyayari sa West Philippine Sea. Kaya ang bawat Pilipino ngayon, kung sakali, no, I'm calling out to all Filipino na mahilig mag-Facebook, mahilig gumamit ng social media, kung makakakita kayo ng fake news na lumalabas sa feed nyo, at least care to comment, share the right information. This is the only way, no, na maka-counter natin itong mga fake news peddlers na to. Huwag nating hayaan na mag-proliferate to. Otherwise, sa laban natin sa West Philippine Sea, matatalo tayo. Again, as I said kanina, masyadong agresibo ang fake news dahil alam natin, tayong nananalo dito dahil sa national government, sa Philippine Coast Guard, the academic, the Department of Foreign Affairs, and the Armed Forces of the Philippines. We are the ones leading dito sa narrative na to dahil katotohanan lang ang sinasabi natin. We should be thankful now sa approach ng National Task Force West Philippine Sea. Hindi na tayo nagtatago ng kahit na anong insidente. Lahat ng nangyayari sa West Philippine Sea, we have been very transparent. Hindi lang to para sa international community to support us, but for everybody to be aware na itong West Philippine Sea, ang yaman nito ay para sa Pilipino. Laban Pinas.